Grabe ano, ang layo nitong mga ito. Ngayon ho, ito yung balita galing sa Rappler, mga boss. Ang sabi ho dito, mga kababayan, ay, asan ba yun? Ex-Marine. Ayan daw. The Deputy Prosecutor of the International Criminal Court denied the allegation that their investigation in the Philippines was funded by Philippine politician. Nak ng putik na yan. Dati pa ho, mga kababayan. 2017, mga ganoong taon, kung maalala nyo po, diyan nag-umpisa lahat ito. Yung mga kamag-anak ng biktima, wala hong mapuntahan. Wala hong masandalan, mga bossing. Natatanging si Antonio Trillanes, yung sila Father Flavi, sino pa? Si Gary Alejano, sila po yung nasandalan. At alam naman nating lahat, mga boss, no, na kapag ka sa Pilipinas nila ikinaso ito, wala pong mangyayari. Eh bakit? Sino po ba ang nakaupo nung mga panahon na yon? Diba si dating Pangulong Duterte? Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Sino pa nandyan? Lahat po mga alay ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, anong mangyayari pagka doon? Di ba nga kung maalala nyo, sabi ni Ombudsman Boying Remulla, mayroong ikinaso si Trillanes pero hindi niya mahanap yung mga dokumento at mga papeles noon sa loob ng opisina ng Ombudsman. Hindi natin alam kung saan nilagay ni Martires yung mga ikinaso ng dating Senador Antonio Trillanes, mga bossing. Hindi makita. Maaring binasura, maaring rekta sa basurahan, o baka naitago lang kung saan. Pero siyempre po, yung mga ganun, mahalaga at importanteng mga dokumento at mga papeles po. Di ba? Patungkol sa mga patayan, graft and corruption ng ating bansa. Ang tanong, saan nga talaga nilagay ni Martires iyon? Ngayon, sa mga ganung bagay po, sa tingin niyo po ba, etong mga biktima, kapag sa Pilipinas sila nagsampa ng kaso, ay may katutunghayan? Tingin ko wala. Kaya nagdesisyon po sila, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, 2017, mga boss, dumiretso sila sa International Criminal Court at ang Pilipinas po ay ka-joint force pa po ng ICC nung mga panahon na yon. Kailan lang tayo kumalas nung nalaman ng dating Pangulong Duterte na siya ay iniimbestigahan na po, mga bossing. So sa madaling salita, yung mga sakop na mga panahon hanggang 2019 pwede pa rin imbestigahan. At yung sinasabi nila na kinidnap ang dating Pangulong Duterte, ayun ang dahilan o isa sa dahilan kung bakit hindi mapayagan ang interim release nito, mga bossing. O di ba? Ngayon naman, meron silang palabas na pinopondohan daw po ng mga politicians ang ICC para magpatuloy ang investigasyon. Alam nyo, mas naiisip pa namin, baka nga si Sara Duterte, ang vice-presidente natin, ang nagpopondo dyan sa ICC para hindi makalabas ang dating Pangulo. Bakit to? Kasi kita naman po sa kanila, mga kababayan. No? Kita po sa kanila sa estilo, kung paano po ipagtanggol ang dating Pangulo ni Koopman. Yung tipo bang, kailangan tumagal pa dyan ang dating Pangulo. No? Kailangan hindi muna makalabas yan. Bakit to, madam? Tatay nyo ito. Kasi gagamitin namin yung tao na yan sa 2028 election. Ganun pa nga ho yung mas lamang na pwedeng isipin ng mamamayang Pilipino na sila yung pumupondo sa ICC pero hindi naman totoo yun. Ano? Kumbaga inihaano lang natin. Inihahalin tulad lang natin doon sa kanilang mga sinasabi na pinupondohan ng mga politician o nila Bongbong Marcos na ating Pangulo para magtagal doon ang Pangulo, ang dating Pangulo. Mas papaniwalaan pa na sila nagpopondo Dahil nga po, kitang-kita no? Na nandiyan na ho si Tato!
Anak ng tinapa ka. Saan ka galing? O, shoutout sa'yo. Mas kitang-kita ho, mga kababayan, na pinapatagal nila itong kaso ni dating Pangulong Duterte. Kung hindi ho, di dire-diretso na ho yan sa pagsagot at pagdepensa. Wala na pong kampong ano-ano yan. Wala na pong artihan na kesyo, hindi na okay ang dating Pangulo. Ang dating Pangulo ay berewek na. Ang dating Pangulo ay mahinang-mahina na. Hindi na pwedeng humarap doon sa investigasyon at doon sa hearing na yon. Pagpapatagal lang ho yan, mga kababayan. Napagalitan nga si Kaufman. Di ba? Kasi ang sabi, yung dating Pangulo, ang sinabi niya, hindi niya siya pupunta, hindi siya tatanggap. Bakit mayroong mga ganito, ganyan kayo sinasabi? Sabi ni Army Mira Bueno. Hello MR, greetings from Toronto, Canada. Naku, baka mapasyal kami dyan sa kalagitnaan po ng siguro mga June, no, bago kami dumiretso ng Pilipinas. It's either Toronto o Vancouver. Today, asa na ba? The Deputy Prosecutor of the International Criminal Court denied the allegation that their investigation in the Philippines was funded by the Philippine politician and said that photos outing supposed ICC personnel were an act of deliberation intimidation. Ex-Marines affidavit dragging ICC. Ano dyan lang naman yan Yung mga marites na yan, para dyan, no? Para, kumbaga, hindi paniwalaan yung ICC na totoong iniimbestigahan si dating Pangulong Duterte at pinupolitika lang. At para din mga bossing, doon sa impeachment ng ating Vice Presidente. Ex-Marines affidavit dragging ICC, a deliberate intimidation, Deputy Prosecutor. Kapag ka, sir, ipatawag nyo na din dyan sa ICC at pagka napatunayan nyo na walang kabase-basehan at walang katotohanan yung mga sinasabi ng mga marites na yan, huwag nyo na din pauwiin. At least makalanghap ng malamig na klima, no? Yun nga lang, nandoon sa loob ng oblo. Di po ba? Yun nga lang, nandoon sa loob ng oblo, mga kababayan. Tsaka sir, tuloy-tuloy lang po kayo, no? Huwag kayong magpa-intimidate sa mga yan. Kasi kapag ka nagpa-intimidate kayo, nako, walang mangyayari, no? Huwag niyong hayaan na gawin nila yung mga ginagawa nila sa Pilipinas. ICC naman po kayo, alam namin na hindi uubra sa inyo yung mga ganyan. Sabi ni Alalin Ando, may video niyan, Boss Mark, yung mga ex-marites na yan ay mga bodyguard, DBP, ayun lang din sa mga marites. Hindi, nakita ko yung video. No?